Maraming tao ang nahihirapang mag-ipon dahil sa paghihintay ng malaking halaga to jumpstart their savings. Yung tipong sa bonus na o sa 13-month pay na ako magsisimulang mag-ipon para mas malaki ang starting number ko. Ang hindi natin namamalayan ay yung sa pagdating ng mga ganito kalaking pera. Ganon din kalaki ang desire nating gastusin ang mga ito dahil mas nananaig ang kaisipang hinintay ko to at deserve kong gumastos. Kaya naman sa video natin ngayon ay pag-uusapan natin ang mga paraan paano makaipon nang hindi mo namamalayan. Hindi mo kailangang hintayin ang 13-month pay o bonus para simulan ito. Pero bago ko simulan, welcome and welcome back to Filipino Success. Please like this video para makatulong ka sa ating channel na mas marami pa tayong maabot. Subscribe with notifications on para wala kang ma-miss out sa mga bago nating uploads. Now kung ready ka na, let's get started. Number 1, gumamit ng automatic savings. I-automate mo ang savings plan mo. Isa sa pinakamadaling paraan upang makapag-ipon ng hindi na pinag-iisipan o pinagpaplanuhan ay ang pag-automate ng iyong savings. Mag-set ng automatic transfer mula sa iyong payroll account papunta sa iyong savings account tuwing sweldo. Sa ganitong paraan, hindi mo na kailangang alalahanin ang pag-transfer ng pera. Gawin din itong maliit na halaga ng hindi mo mararamdaman, like 500 o 1,000 kada buwan. Sa paglipas ng panahon, ang maliit na halagang ito ay magbibigay ng malaking impact sa finances mo. Number 2, round up savings. Isang simpleng paraan para makapag-ipon ng hindi mo namamalayan ay ang pag-round up ng iyong mga savings at gastusin. Halimbawa, kung ang isang kape ay nagkakahalaga ng 90 pesos, maaari mo itong i-round up sa 100 pesos at ang natirang 10 pesos ay ilagay mo sa iyong savings account o alkansya. Sa paglipas ng panahon, ang mga maliliit na round-ups ay maaaring maipon at magugulat ka sa kung magkano ang pwede mong maipon mula sa strategy na to. Madalas ang ginagawa ko dito ay naglalagay ako ng isang lalagyan na natatanaw ko lamang at sa tuwing nagra-round up ako, dito ko nilalagay ang mga barya. Kada katapusan, dinadala ko ito sa bangko para i-deposit. Maliit man o malaki ang halaga nito. Number 3 is set ang iyong budget. Isa sa mga lumang strategy pero pinakamabisa. Gumawa ng simple at makatotohanang budget para sa iyong buwan ng gastusin. Maglaan ng bahagi ng iyong kita para sa savings bago mo i-allocate ang iba pang pondo. Kapag ang savings ay bahagi ng iyong regular na budget, hindi mo ito iisiping pabigat. Magsimula sa maliit, kung kumikita ka kada araw as low as 10 pesos o 20 pesos, kung kumikita ka naman kada kinsenas o katapusan, magsimula sa 300 o 500. Maliit na halaga pero realistic. Sinabi nga ni Warren Buffett, isang American businessman, investor at philanthropist, "Don't save what is left after spending, but spend what is left after saving." Number 4, mag-ipon mula sa bonus at extra income. Kapag nakakatanggap ka ng bonus, extra o anumang dagdag na kita, itabi ito ng buo sa iyong savings account. Dahil ang mga dagdag na kita na ito ay hindi naman bahagi ng iyong regular na budget, mas madali itong itabi kaysa sa pangkaraniwang kita. Malapit na ang 13-month pay, gamitin mo ito to jumpstart your savings. Ang mahirap kasi sa marami sa atin ay madalas ang mga ganitong bonus ay hindi pa dumarating ay nakasangla na. Do not spend beyond your means. Panigurado akong kaya naman nating pagkasyahin ang ating kinikita. Minsan lang, mas malakas ang bulong ng ating mga excuses kesa sa kung ano ang alam nating tama. Yung mga salitang, deserve ko naman to, pero tandaan natin na hindi mo deserve maghikahos. Number 5, gumamit ng envelope system. Ang envelope system ay isang paraan ng pagbabudget na naglalaan ng specific na halaga sa bawat gastusin. Maaari mong gamitin ang ideyang ito sa pamamagitan ng paggamit ng mga envelopes kada buwan. Yung kada envelope ay ilalaan mo halimbawa sa utilities, pagkain, pamasahe, savings, at investment. Sa pamamagitan nito, hindi mo namamalayan na nakakaipon ka na pala dahil may nakalaan ka ding envelope para dito. Alisin sa isipan na ang savings ay ekstrang pera at gawin ito regularly. Number 6, iwasan ang impulsive buying. Bago mag-checkout, i-assess kung ito ba ay wants versus needs. Kung need ito, mag-research kung saan ka mas makakamura. Sa physical store ba o sa online? Kung want naman ito, ipagpaliban mo na hanggat may ginagamit ka pa. Ang pagkakaroon ng disiplina sa mga impulsive shopping ay makakatulong sa iyo na makapag-ipon ng mas malaki.
Ang bawat pagkakataon na hindi mo pinapansin ang mga sales tulad ng 11, 22, 33 and so on ay makakatulong sa iyo sa pag-build ng disiplina sa paggastos at eventually, pag-iipon ng hindi namamalayan. Number 7. Gamitin ang iyong mga barya. Isang simpleng paraan din ng pag-iipon ay ang pagtatabi ng mga barya mula sa iyong araw-araw na buhay, tulad ng papiso-pisong sukli sa jeep o tricycle, sa pamamalengke, at maging sukli sa mga deliveries. Bawat pagkakataon na nakakakuha ka ng barya mula sa mga ito, itabi ito sa isang lalagyan at i-deposit ito sa iyong savings account kapag ito ay napuno na. Tulad ng nabanggit ko kanina sa number 2, maaaring maipon ang mga baryang ito paglipas ng panahon. Number 8, mag-set ng financial goals. Magkaroon ng malinaw na financial goals na magsisilbing motivation para sa iyong pag-iipon. Ang pagkakaroon ng goal tulad ng pagbili ng bahay o pag-iipon para sa emergency fund ay nagbibigay sa iyo ng dahilan upang mag-ipon ng mas disiplinado at masigasig. Isang practice na nag-work sa akin ay yung pagsiset ng nickname sa aking savings account. Maaari mo itong gawin kung ang savings account mo ay nasa BPI. Sinet ko ang name nito sa 500k savings. Specific na sa tuwing nakikita mo na mo-motivate ka na mas magsumika para makapag-ipon. At number 9, i-review ang iyong gastos regularly. Maglaan ng oras kada buwan para i-assess ang iyong mga papasok at palabas na pera. Ang pagre-review ng iyong financial status ay magbibigay sa iyo ng idea kung nasaan ka na sa iyong savings goal at kung kailangan mo ba ng adjustment sa iyong budget. Para sa isang free budget template, please check the description. Gamitin ang budget template na ito para isulat ang iyong mga expenses at savings. Sana'y makatulong ito sa pagpapalago ng iyong finances. Ang pag-ipon ay maaaring maging habit at magiging madali ito kung gagamitan mo ng tamang strategies. Tandaan na ang mga strategies na ating nabanggit ay not one size fits all dahil iba-iba tayo ng personalities. Sa pamamagitan ng pag-automate ng iyong savings, pag-round up ng iyong mga gastos, at iba pang mga simpleng hakbang, maaari mong ma-build up ang iyong savings nang hindi mo namamalayan. Ang susi ay ang pag-integrate ng mga savings practices sa iyong pang-araw-araw na buhay para hindi ito magmukhang isang pabigat na responsibilidad. Sa tamang mindset at disiplina, makakamit mo ang iyong financial goals at makakapag-ipon ka para sa hinaharap. At dahil nakarating ka sa part na to, salamat sa iyong oras at sana'y na-inspire kita. Please subscribe for more videos like this with notifications on. At sana'y yumaman ka.